Ito po ay part 2 ng pangangaral patungkol sa Parashot Behar at saka ang napakaganda at napakalalim na huling parasha sa Sefer Vayikra, which is Parashat Behukotay. Masdan po natin, pakinggan po natin ang sinasabi ni Hashem. Tandaan po natin, ito ay aklat na inilalaan niya para sa Mamlechet Kohanim. Mamlechet Kohanim, ibig po sabihin Kingdom of Priests. At ito man ay para sa, ikaw man ay isang grafted in Gentile believer ng Haring Messiah o ikaw man ay isang natural branch o Jewish believer. Ito po ay para sa lahat. Para sa lahat na kaisa at gumagalaw, nagpe-perform, sumusunod na taga-sambahayan ng Israel. Yung nakikiisa ng buong puso't kaluluwa na nagsasabing, Kol Asher Diber Hashem, Naase, Benishma. Ang ibig sabihin, all that Hashem has commanded, we will obey and we will understand later. Ito po yung mga salita na kung saan ay farewell, para siya, o portion from Sefer Vayikra, para sa mga kohanim o mga spiritual na mga saserdote ni Hashem. Alam naman po natin ibig sabihin nun, ano? Ito yung po yung mga binukod tangi ni Hashem. Ito yung mga itinabi ni Hashem para gampanan ang mga bagay na banal para sa kanyang kaluguran, para sa kanyang kaluwalhatian, at para sa kanyang kapurihan lamang. Ang kabanalan na kung saan hindi nanggagaling sa panlabas, kundi nanggagaling sa panloob, palabas. Mula sa ating puso, papunta sa ating mga paggawa, paggalaw, pamumuhay sa araw-araw. Ang sabi niya po dito ay, if you walk in my statutes or if you walk in my decrees. Ang sabi po niya, im bechukotay telehu ve et mishvotai tish meru va ashtitem ve va ashtitem. Ibig sabihin, im bechukotay. Malalim po yung word ng im. If. Kaya sinabi ni Hashem through Moshe Rabbeinu, kung mukha yatang pagdadalawang isipin ng lahat ng gustong sumunod. Kung, kasi ibig sabihin ng kung may kalayaan ka eh. May kalayaan kang sumunod, may kalayaan kang sumuhay. Kasi ito ay sentruhan na. Parang ito ay pakipot ng pakipot ang sipat ni Hashem. Ang sipat po niya ay puso na. Dahil puso niya ang nagsasalita. Parang mida, kineged mida, measure for measure. If you draw close to me, using your heart, wala nang biruan ito. Hindi porke ikaw ay may kasabay, sumasabay ka. Hindi porke ikaw ay maraming hawak sa bulsa o ikaw ay pinagpala, ikaw ay masunurin. E paano kung ikaw ay masubukan ko? E paano kung ikaw ay aking tanggalan ng panandili ang bagay na iyong kinakasanayan na pagpapala? E paano kung ang ibig sabihin, impechukotai, if you will walk in my decrees. Saka naman niya ipinangako itong walang hanggang pagpapala na kung saan kahit mga taong nag-iisip sa iyo ng masama ay manginginig upang lumayo sa iyo. Bakit? Paliligiran ka ni Hashem ng kanyang presensya, ng kanyang kaluwalhatian. Ang sabi niya, His presence will go before you. His presence will be your rear guard. Pantay likod. His presence will swarm all over you. If imbehukotai, if you will walk in my statutes. Plain and simple question. Ano ba ibig sabihin nun? Plain and simple answer. Yung topic ko po kanina, less might mean more in the kingdom of God. Yung maliit, babawasan ka ng 7 araw, babawasan ka ng 1 araw para maging Shabbat. Sundin mo. Akala mo na walang ka ng 1 araw. Hindi. Because less may mean more in God's kingdom. Yung 7 taon,
Tatanggalin ni Hashem yung ikapitong taon, which is going to be the Shemitah, the year of rest, the year of release para sa kanyang banal na lupa kung tayo ay nasa Israel. Ano yung sabihin negosyante? Mga may-ari ng lupa, naku, mauubusan ako, paano ito? Wala akong kita na ikapitong taon. No, because less may mean more in God's kingdom. Ang sabi ni Hashem, doon sa ika-anim na taon, ay 3 ulit kitang pagpapalain. Ano ibig sabihin? Kumikita ka ba ng $100,000? Gagawin pa niyan $300,000? No, hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig pong sabihin ni Hashem ay malalalim na katotohanan na kung saan ay magagamit mo. Example, kung ikaw ay kumakain ng isang slice ng pizza, kumakain ka ng Domino's Pizza, kumakain ka ng isang masarap na pizza na kung saan ay makapal, na kung saan ay kosher pizza, at dahil sa kumakain ka ng isang slice at yung katabi mo ay kumakain ng 3 slices ng pizza, pag ikaw ay sumusunod kay Hashem, na iniingatan mo yung ikapito, 7 araw man o ikapitong taon man, ikaw ay sumusunod sa kanyang banal na utos ng tama ang puso. Doon sa isang slice ng pizza, ikaw ay bubusugin niya, ikaw ay pagpapalain niya, at doon sa isang slice ng pizza, ikaw ay bibigyan niya ng ibayong kalusugan ng pangangatawan. Doon sa isang slice ng pizza, ikaw ay mapagpapala ng gusto at magkakaroon ka ng matiwasay na kapahingahan. Ikaw ay lalakas. Lalagyan niya ng katakot-takot na sustansya yung isang slice ng pizza. Sa kabilang dako, yung taong hindi sumusunod sa ikapitong araw, hindi sumunod sa Shabbat, hindi sumusunod sa Shemitah, yung ikapitong taon ng kapahingahan ng lupa, hindi sumusunod sa banal na tithes, akala kanya. Yung mga tao hindi sumusunod sa offering, akala kanila. Yung mga tao hindi sumunod sa tzedakah, sa madalas na tayo, mayroong uri ng karambutan. Yun pong taong yun, 3 slices ng pizza ang kinakain. Pero dun sa 3 slices ng pizza, yes, you got me right. Hindi siya mabusog-busog. Kulang pa. Meron pa siyang kailangan. Meron pa siyang gustong hinahanap. At dun sa 3 slices ng pizza, nakabalot ay sumpa ni Hashem. Dahil hindi na sumunod kay Hashem. Hindi siya nagagalak sa mga kautusan ni Hashem. Kagaya na napakaraming mga tao. Kumbaga sa panahon natin ngayon, we are in the world of selfishness. Sa akin muna. Ako muna. Para isi-safety ko muna ang sarili ko. No, 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 no. Hindi po yan pwede mag-apply sa kaharian ng langit. Hindi yan pwede ma-apply sa kaharian ni Hashem. Now, dito sa Bechukotay, ang topic ko po rito, be in sync. Be in sync. Huwag lang po tayong mag-synchronize doon sa mga social network na meron tayo. Facebook, nakasynchronize sa Messenger, nakasynchronize sa Instagram, nakasynchronize sa ating cellphone, nakasynchronize sa iba't ibang uri ng social networking kagaya ng Telegram or Viber. No, no, no. Why don't we synchronize ourselves with God? Why don't we synchronize and reciprocate, delighting while obeying God? Alam niyo po yung ibig sabihin ng reciprocate? Tayo ay nagre-reciprocate the law, the universal law of reciprocation. Ano yung reciprocation, mga minamahal? Reciprocation means measure for measure. Pag lumapit sa iyo si Hashem, lumapit ka sa Kanya. Pag binigyan ka niya ng measure na ipinagagawa, tapatan mo ng measure ng pagsunod. Pag siya ay nalulugod sa iyo, kalugdan mo siya. Measure for measure. Mida, kineged, mida. When Hashem draws close to you, you draw close to Hashem. That is the message for the last parasha, which is Bechu Kotai. If you walk in my decrees, ang ibig sabihin, if you dig deep into my Torah, not for the sake of just learning, but for the sake of living by my Torah, but for the sake of being a blessing for others, but for the sake of being a blessing for the house of Israel, carrying your brother's keeper,
carrying your sister's keeper for the sake of others, not for yourself alone. Yan ang ibig sabihin ng Bekukutay. Be in synchronization. Maging one ka, masynchronize mo si Hashem. Synchronization with His Holy Torah. Put it in your heart. Paano mangyayari yun? Magbigay ka ng kalidad ng oras sa pagbubulay-bulay ng kanyang Torah. Tigilan na po natin yung ano mga social network. Tigilan na po natin ang TikTok. Tigilan po natin ang mga Facebook. Tigilan po natin ang lahat ng mga walang bagay na walang kabuluhan na hindi natin madadala sa ulam haba. Alam ko mahirap. Ako man ay nag-aaral ng Torah. Ako man ay nagbubulay-bulay. Ginagamit ko po ang cellphone. Ginagamit ko po ang laptop. Ginagamit ko po ang maraming mga platforms. Ako po ay natutokso. May biglang pop-ups. May biglang magbibiro. But you have the awareness. And we are all in work in progress. But magkaroon po tayo ng kamalayan. Oops, hindi to kaya Hashem. Tanggalin po natin yan. As we are learning, even as I am learning, tinuturuan po tayo ni Hashem. Wala pong over and above each and every one of us. We are all works in progress of Hashem. Siguro ang pagkakaiba lang po natin, ang pagkakaiba natin, gaano ba yung puso natin? Diyan nagkakaiba. Mabilis ba tayo mag-say, nase, finish pa. I will obey and then understand later. O tayo ba yung tao magsasabing, teka muna, Hashem. Teka, bukas na lang. That is the main issue of each and every one of us. But the message for today, and as I draw to a close, sa Sefer Vayikra, dahil ang parasha Bekukutay ay ang last parasha ng aklat ng Vayikra Leviticus. All meant for the Mamlechet Kohanim. Be in sync. Be synchronized with God. Be synchronized with God. And reciprocate. Ikaw ay tumalima. Don't draw close to God. Pag lumapit sa iyo si Hashem, lumapit ka sa Kanya and find delight. Find delight. Hindi yung sumusunod tayo pero para tayo humihila tayo ng pangka sa tuyong buhangin. No. When we delight in obeying God, makikita ni Hashem na mahal pala natin siya. Mahal na mahal niya tayo. At reciprocating that love, we also love God with all of our hearts. And He becomes our first love. Kung sino ang taong parating kausap yung kanyang kapwa, parating nasasanay na maging kausap kada upang palad ng kanyang kapwa. Kasi nasanay na silang magkausap. Unahin po natin sa lahat ng mga apostles, bakit tinawag si Yohanan na beloved? Bakit? Sapagkat sinabi ng Biblia, siya yung apostol na parating nakahiling o nakalantay o nakasandal sa dibdib ng Panginoon. Ibig sabihin, figuratively speaking, metaphorically speaking, siya yung apostol na parating kausap si Yeshua. Ibig sabihin, pagkausap mo parati ang isang tao, parati ka rin niyang kausap. You get my point? Oh, you got it. Pagkausap mo parati si Hashem, parati ka rin niyang kakausapin. Pagkausap ka parati ni Hashem, parati kang magre-reciprocate. Kasi nakasanayan mo na makipag-usap kay Hashem. Nakasanayan ka na rin niyang kausapin. On the negative side, pag nakasanayan mong paminsan-minsan ka na lang makipag-usap kay Hashem, pag meron kang problema, pag meron kang pangailangan, pag meron kang kailangan, sagipin ka ni Hashem, saka mo lang siya naaalala. Ang sasabihin ba sa iyo ni Hashem, teka muna, saka na lang, busy ako. O saka na lang. Pag ikaw ay natuto ng, huwag mo kong tatratuhin ng happenstance. Huwag mo kong tatratuhin ng tagapagligtas pag ikaw ay nalulunod o ikaw ay napapahamak. Dahil hindi ganoon ang uri ng relasyon na hinahanap ko sa iyo. Nais ng Panginoon, palagian tayo mag-delight sa Kanya. Be in sync with His Torah. Be in sync with His commandment. Be in sync with doing what is right and what is good. Be in sync with the heart of God. Hanapin po natin ang puso ng Diyos. Tunay na tayo yung maging mamlechet kohanim, maging saserdote ni Hashem,
na kung saan ang ating kaligayahan ay siya at ang pagsunod ng kanyang Torah at mitzvah. After all of this said and done, ang ating Panginoon ang lilitaw at magbubukang liwayway sa ating mga buhay. At alam nyo ba kung sino ang maluluwalhati ng lubos at ganap? Si Yeshua na sumasa atin. And to Him, Hashem, and to His Son who is our Lord and King Messiah, be glorified. As we end Sefer Vayikra, and as we end the last parasha, Vekukutay, let us never forget, less means more in the kingdom of God. And be in sync and reciprocate, delighting while obeying our God. May the God of Abraham, Isaac, and Jacob bless you, and may you enjoy a sweeter Shabbat Shalom. And may you look forward to the next Shabbat with more hunger and with more eagerness, with more preparation, with more delight, only found in Hakadosh Baruch Hu, the Holy One. Blessed be He. Shabbat Shalom, my friend. Lahi Traot and Kol Tov.